Senator Jinggoy Estrada sumuko sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG matapos isyuhan ng warrant sa kasong plunder. Umano'y alok na kumala sa majority kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso, isiniwalat ng mambabatas. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. PNP-CIDG may lead na sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Lokasyon ng mambabatas, bine-verify na. All possible leads, all informations we are pursuing, and the Philippine National Police is pursuing either Manyut, whether ito ay kausap, known address, known whereabouts, at lagi niyang pinupuntahan, kinakausap niya ay ating pinupursu. 2010 Memorandum of Agreement on Defense Cooperation, nireview ng Pilipinas at Vietnam. Agar ang pagsugpo sa internet fraud at human trafficking, isa sa pinagkasunduan ng dalawang bansa. Bolstering business connectivity between the two nations and encouraging new enterprises from one country to invest in the other in prioritized areas such as science, technology, innovation, digital transformation, energy, and two-way investment in manufacturing and green economic initiatives. Furthermore, we recognize the urgent need for a unified front against severe cross-border threats such as internet fraud, human trafficking, illegal gambling, and people smuggling. Sagot ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment na isumite na ng defense team. Sinasabi namin ay meron ngang intermediation naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have gathered answers. So to us, this goes into basic tenets of due process. Sagot ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment, ikinadismaya ng House Prosecution Team. House prosecutors, pinag-iisipan pa kung sasagutin ang argumento ni VP Sara. I don't know really what legal strategy they have. I don't know if this is part of their legal strategy that up to this time, wala pa rin tayong nakikitang direktang sagot sa mga allegation of offenses. No? The least I can say is, hindi responsive ang answer sa allegations of offenses. Priority bills ng administrasyon mahihirapang makapasa dahil sa gulo sa Senado ayon sa Malacanang. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Senate Majority Bloc nagpasabing hindi muli dadalo ng sesyon ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. We'll be here because that's our duty. Pagliban sa sesyon, paraan ng Majority Bloc para matuloy ang flood control probe ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po
ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally. Mga paaralan, inaayos na ang programa at schedule para umangkop sa 3-term system sa mga eskwelahan. Okay naman yung preparation namin, pero gradually, kasi syempre, kailangan may coordinate mabuti sa mga tao kasi sila yung kasama namin sa pag-i-implement ng 3-term. Importante na malinaw sa aming lahat kung ano yung tatakbuhin. Korte Suprema, hinimok na magmadali sa paglabas ng desisyon hinggil sa General Appropriations Act cases. I am making this manifestation to urge the Honorable Court, subject to your better judgment, to decide this case as early as possible. As early as possible because the budget will be submitted to Congress 30 days from the State of the Nation address, which is the 4th Monday of July. And the budget will be submitted 30 days, within 30 days after that, in accordance with our Constitution. Senator Chis Escudero dumating sa sesyon dahilan para makapagdeklara ng quorum. Senator Sherwin Gatchalian napiling Senate President pro tempore at Acting Senate President. Ilang committee chairmanship pinalitan kabilang ang Blue Ribbon. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro tempore. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Pagbabago sa Senado, ikinatuwa ng ilang mga kongresista. Ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kailangang matuloy sa gitna ng tensyon sa Senado. At the end of the day, the SONA must push through. Whether the Senate is there or not, I'm sure there are legal remedies on how to go about it. In other words, hindi na namin kasalanan na wala sila, di ba? And I think we'll find ways that the SONA will happen. Dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan inilipat ng ospital dahil sa heart condition nito. The laboratory results showed an elevated heart enzyme which raised concern for a possible heart condition. Ang hospital po natin is a level 2 facility. Kulang po ang facility natin, equipment for some specialized care and test po. Pinatalsik na kongresista na si Representative Kiko Barsaga pinag-aaralang dumulog sa Korte Suprema. I've been recommended to question it in the Supreme Court. I have no plans yet. Wala ka pang decision, pero it's open. Well, I'm open to everything. Yung mga ganun pag-uusapan muna namin. Pamilya ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City humihingi ng hustisya at tulong para mapanagot ang building owners at contractor. Kamustahin nyo naman po kami ng mga pamilya kasi 9 days na po yan, di ba? So paano naman po nag-aantay po kami ng mga pamilya namin dito na isa-isa pong nilalabas na wala ng buhay, na halos naaagnas na po yung mga katawan, may sanggol pa po. So 'di ba, sana po managot ang dapat managot. Senator Robin Padilla at Secretary John Vic Remulla nagkatulakan papasok sa plenaryo ng Senado. Sir, is it your intention to block the 18 Marine, sir? Especially sa Terpia, nagrereklamo po siya. Sa Robin kasi hinaharang niyo po. Hindi nga, palabas nga lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody with me. Palabas na ako eh. Just checked up, please. Bigyan na lang a whole gang went up.
I didn't have any security with me, nothing. Naglalakad ako dito, pag hindi ka umalis, hinarang mo ako, di ba, kuya? Di ba? Tsaka tatayo ka dun sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ako, tapos gusto mo lang kawayan, di sabi mo, hi, Sin! Hi! Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, anong tawag mo doon? Gulo sa politika, dahilan kaya bigo ang Pilipinas sa UN Security Council bid. Ayon sa Malacanang, gulo sa Senado, dapat nang ayusin ng mga senador. Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. Pati ekonomiya, apektado dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. Umayos kayo. Investigasyon kay former Congressman Mike Defensor at 18 dating sundalo hinggil sa panunuhol, bubuksang muli ayon sa National Bureau of Investigation. Isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Kredibilidad ng House prosecutors, tinatangkang bahiran bago ang impeachment trial ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. We are looking at it as a deliberate attempt to besmirch the credibility of the prosecution panel, but we will not be deterred. Tuloy po yung paglilitis. Senator Alan Peter Cayetano, naninindigang siya pa rin ang Senate President. Palit liderato ng Gatchalian Bloc, coordinated anya sa Malacanang. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant at Arms, etc. Shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. You saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga, res ipsa loquitur. You read between the lines kung ano nangyari. Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo tumanggap din umano ng male-maletang pera. Alegasyon, itinanggi ng 2 senador. Malacanang hinamon ang mga nag-aakusang tumanggap ng kickback si Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng ebidensya. Clearly, kasi nungalingan. Kasi mag-iisip pa sila nang sasabihin kung para saan. Kung sasabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Wala rin ako mga alokabos, wala yung pangalan ko doon kay Cabral, wala sa DPWH, wala sa House of Representatives, sa appropriations. So, what is the purpose? Makita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa June 8, itutuloy ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Senator Alan Peter Cayetano, iginiit na ang Gatchalian Bloc ang nanggugulo sa Senado. Tutuloy ko yung hearing. Ngayon, riribbihin ko na yung mga bisita, yung mga invited guests. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba? So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Political crisis nagbabadya kung magpapatuloy ang gulo sa Senado ayon sa isang political analyst. Very possible po yan kasi sa ngayon, meron tayong 2 leader sa Senado na parehong inaangkin yung posisyon ng Senate President. Pag hindi yan naayos, talala po yan.
Pero kung paano maayos at kung kailan eksakto maayos, mahirap po sabihin. Posibleng special session di makakaapekto sa impeachment trial timeline ayon sa mga mambabatas. Well, positive na hindi naman maaapektuhan ng special session itong impeachment timeline. Former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan naka-hospital arrest na sa PNP General Hospital. Naka-prepare na po yung room niya, yung kama, and all the monitoring na pwedeng gamitin para sa kanya. And also yung mga nurses and doctors are already prepared. At Philippine National Police itinanggi ang umano'y banta sa seguridad sa June 12. Contingency plan nakahanda na. The Secretary of the Interior and local government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and directorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine